Ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling nakakakuha ng ganitong error kapag nag-a-apply ng calamity loan online? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng Pag-ibig, that's pag-ibigfund.gov.ph. Pag pumunta sa cash loans, makikita rito agad yung calamity loan. Pwedeng mag-apply right away by clicking this link. Mapupunta tayo dito sa link na to, which is hindi naman tayo nagkaroon ng kahit na anong error. Pero just in case na halimbawa may kinlik kayong apply now na button na katulad nito at nakakakuha ng error message na katulad nito, una nating iisipin ay maghintay lang. Yun nga lang, baka mamaya hindi na talaga working itong website na to o yung link na yon. That's why pwede nyong itry yung iba pang option. Katulad na pinakita ko kanina, sa umpisa pa lang, i-click na tong apply now at makakapag-proceed na tayo mula dito. Also, kung nasa website kayo ng pag-ibigfundservices.com, mapupunta kayo sa virtual pag-ibig. I-click lang tong for members. Check ko lang to, click ko yung proceed. At ang gagawin natin ay apply for and manage loans. Mula dito, pwede na mag-apply ng calamity loan. Pinili lang natin yung short-term loan katulad nito. Bukod nga pala sa calamity loan, pasok na rin dito yung sa multipurpose loan or salary loan. Yung mga requirements itong front page at back page. Ano tong mga to? 2 pages kasi yung sa pag-apply ng loan. Pareho siya sa multipurpose loan, katulad nito. Yung second page, ito yung certificate of net pay. Sa calamity loan, ganun din, certificate of net pay. Ang isa sa mga requirements kasi ng pag-ibig loan, mapa-calamity or salary loan yan, ay dapat meron kang source of income or proof of income. For this case, para sa mga empleyado lamang ito, kung saan ang gagawa nito o ang mag-certify nito ay yung mismong HR o yung sa kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo. Pero for cases ng voluntary members, especially sa mga self-employed, ang kailangan natin gawin ay babalik tayo sa website ng pag-ibigfund.gov.ph. Doon kasi natin pwedeng ma-download yung mismong form. Pwede na tayong dumiretso dito sa, halimbawa sa calamity loan na lang. Sa pinakababa, andito rin yung mga requirements. Yung loan form, ito yung list of valid IDs. Kung calamity loan, ina-allow yung barangay certification or barangay ID. Maging yung sa company ID na supervised or regulated, yung mga companies na yon ng BSP, SEC, or IC. So, yan yung sa valid ID. Ito na yung proof of income. Sa self-employed or voluntary members, alin sa mga ito ay pwede. Pero kung sakaling hindi ka makapag-provide ng ni isa man sa taas, meron silang pin-provide na declaration of income. Dito natin ilalagay yung pangalan natin, yung address, at magkano ba yung parang service fee o yung income mo regularly. Magkano siya in 6 months, ito-total mo siya dito at pipirmahan dito sa bandang baba kasama yung printed name mo. So, ito yung pwede natin i-upload para dito sa back page. Again, yung front page is yung first page nung loan natin, which is ito siya for multipurpose loan, and then calamity loan, ito naman siya. So, kapag meron ka na rin declaration of income, again, that's for voluntary members, while for OFW naman, yung contract ninyo o yung certificate of employment and compensation, yung ina-allow para dyan, pwede na mag-proceed sa ibang requirements katulad nung sa cash card, which is yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kung sakaling wala pa nito, mas maganda na kumuha na rin kayo kasi marami itong benepisyo. Bukod sa dito lang tinatransfer yung claims natin or loans sa Pag-ibig, pwede pa tayong makakuha ng mga discount. Sa ngayon, nagagamit ko siya sa mga fast food katulad ng McDonald's for 5% discount. At bukod pa dyan, meron pang ibang mga perks na paggagamitan nitong Loyalty Card Plus. Isa itong cash card or ATM na pwedeng makareceive ng pera or pwedeng pag-ipunan natin. Dito muna natin itatabi yung pera natin kasi nga bank account na rin siya. Also, mag-serve na rin ito as valid ID natin. Lastly, yung sa selfie na hawak yung valid ID, ang requirements. So, balik na tayo dito sa working na link kung saan pwedeng mag-apply. Hindi na ganito yung nakikita natin. Instead, pwede na mag-proceed sa next step. Pipiliin nyo lang yung kalamidad na tumama sa inyo. Also, yung term, 12 months ba, 24 months, or 36 months. Sa akin, 1 year lang. And then, yung Pag-ibig number, dito ilalagay or ipipaste. Validate natin. Ito yung pwede nating makitang confirmation kapag meron na pala tayong existing na application. Pero paano kung wala pa? Ganito naman dapat yung makita kung saan andito yung details tungkol sa'yo. Lalagyan na rin ng cellphone number. Also, yung sa email address. Click ko tong next. Click ko tong okay. Click ko yung okay ulit. At i-enter dito yung may receive na code doon sa phone mo. Itong phone number na to yung naka-declare nung nag-open ka ng Pag-ibig account.
Kumbaga, no nag-fill out ka ng form, ito yung phone number na nilagay mo doon. After ma-enter dito yung code na na-receive sa phone, i-click lang tong proceed. At makikita nyo agad dito yung detalye tungkol sa inyo. Andito yung pag-ibig number ninyo, yung pangalan ninyo, also yung cellphone number at email address. Dito sa bandang baba, pipiliin na yung cash card. Again, dito ita-transfer yung ilo-loan natin. So yung card ng Pag-ibig, yung Loyalty Card Plus, pwedeng powered ng AUB or Union Bank. Depende kung saang branch nyo ito nakuha. And then, kapag napili nyo na kung ano yung cash card ninyo, ilagay lang dito yung cash card number. Yung cash card number, ito yung nasa likuran, yung 16-digit number. I-click itong check cash card status at dapat valid yung nakalagay dito para makapag-proceed sa last step kung saan i-upload na yung mga requirements. Yung first page, andito naman yung second page, yung Certificate of Net Pay or ito yung sa Proof of Income. Next naman, yung valid ID and yung selfie na hawak yung valid ID ninyo. So, kapag okay na-upload na lahat, i-click lang tong submit. At ganito dapat yung makita ninyo, you successfully submitted yung short-term loan sa Pag-ibig. Andito yung reference number. Makaka-receive kayo ng text message from Pag-ibig about sa status ng application, kung approved ba or rejected. At pwedeng umabot to ng up to 3 business days yung pag-approve nila. Depende na rin kung masyadong marami nag-a-apply ng loan or nagkaroon ng downtime or issue sa side nila. So, yun yung dapat gawin kung sakaling gusto mag-apply online. Pag nakakita ng ganitong error, pwede nyo itry yung ibang links nila. Pwedeng sa pagibigfundservices.com. Ito yung sa virtual Pag-ibig. At kapag ganun, pwede na mag-proceed sa pag-apply or manage ng loans ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!